Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin, mga kababayan, ay walang iba lang naman kung hindi etong nakita po nating balita patungkol po dito sa isang teleserye ng GMA7 na nanganganib di umano na suspindihin ng MTRCB, mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa tuwing may mga bago po tayong upload patungkol po sa mga issue na pinag-uusapan po natin. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat, mga kababayan. So ngayon mga kababayan, etong pag-uusapan po natin, patungkol po ito dun sa isang teleserye na kung saan ay may matindi pong role. Etong si Ma'am Carmina Villaruel. Dahil kung matatandaan nyo noong mga nakaraang araw, marami po ang nainis kay Ma'am Carmina Villaruel dahil ang dating nga naman sa mga manonood, lalo na dun sa ibang mga tao, is binastos po etong si Ma'am Atasha Mulak dahil may lumabas pong balita na kung saan mga kababayan ang naging interpretasyon ng napakaraming tao ay binastos ni Ma'am Carmina Villaruel etong si Ma'am Atasha Mulak. So ngayon, mga kababayan, ito pong isang teleseryeng ito, may nagawa pong hindi maganda na kung saan ay ang dating parang nainsulto po yung mga taga-Baliwag, Bulacan dahil parang pinalabas na baliw, mga kababayan. Pero bago po natin to tuluyang talakayin, uulitin ko yung mga manonood natin dyan, yung mga nakatutok na katulad mo, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like muna yung like button natin dyan. So ngayon mga kababayan, ito pong video nahihimay natin ay galing po ito sa Energy FM. Sabi po kasi dito mga kababayan, isang teleserye ng GMA7 nanganganib na suspindihin ng MTRCB. So ito po ay kinakredit natin sa Energy FM 106.7. Kanila po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo po sana yung kanilang YouTube channel. So ito mga kababayan, umpisahan agad natin itong matinding pagkakamaling nagawa ng abot kamay na pangarap. Kakalok. Eto na, Mari, Ano? ang sagap ko. Mukha daw kasing alam mo yun na merong isang mayor, itago na lang natin sa lalawigan ng Baliwag, Bulacan. Hindi naman yan yung umalis dito. Ay, hindi. Oh. Hindi. Wala yung kinalaman doon, di ba? Eto na nga. Mukhang ipinaprotesta. At talagang, alam mo yun, medyo na-offend. Bakit? Anong Dahil ginawa? nga dito sa teleserye na GMA7 na abot kamay na pangarap, na kung saan na naman nag-i-star itong si Jillian Ward at si Carmina Villaruel. Hindi ba? Na kung saan nga naman kanya nga ay ipinaprotesta at talagang nadismaya siya. Na dahil lamang noong February 19, February 14 episode. Correct ka. February 14 episode. Itong si Bulacan Mayor ng Baliwag City na si Ferdy Estrella ay sumulat sa pamunuan ng GMA7 na kanyang pagkadismaya. Hindi lang pala mga kababayan, normal na mamamayan ng Baliwag, Bulacan yung sumulat po sa GMA7, kung hindi po mayor ng Baliwag, Bulacan yung sumulat dahil nga sa pagkadismaya niya dito sa isang segment ng abot kamay na pangarap. Ano? Butangin na ba? Butangay! Butangay! So tayo, pagpatuloy pa natin mga kababayan. Tapos kasing gawing katatawanan Ang alin? ang syudad ng Baliwag, Bulacan sa, alam mo yung episode noong February 14 ng Abot Kami na Pangarap. Detalyo, Mare, bakit nila pinagtawanan? Paano? Yun, may episode doon na kung saan si Moira, diba, na kung saan ginagampanan na role ni Pinky Amador ay medyo, alam mo yun, nawawala na sa sarili. Nawala sa katinuan. Oo, ganyan. Tapos habang may segment doon or meron dong eksena na kung saan nga naman kasama ni Jackie Lou Blanco ang ilan sa kanilang mga inmates at sa kanyang binanggit, nako, mukhang papunta na siya sa Baliwag, Bulacan. Ay. Hindi lang pala mga kababayan pinalabas na baliw, kung hindi nawawala sa katinuan, yun yung pinalabas nila. Porket ang isang tao nawawala sa katinuan, papunta na agad ng Baliwag, Bulacan.
Kahit sino talaga mga kababayan, sasama po talaga ang loob. At kahit sino madidismaya, lalo na at alam naman natin na yung abot kamay na pangarap mga kababayan ay isa po sa viral teleserye nitong GMA7. At alam din naman natin mga kababayan na marami po ang nakatutok at nanonood dito sa abot kamay na pangarap. So ngayon, kahit sino talaga madidismaya, lalo na yung ama ng lungsod na binanggit na lugar mga kababayan dito sa teleserye ng abot kamay na pangarap. Kasi pang ano yun, pang lalait yun mga kababayan, pang iinsulto po yung ginawa nila doon sa pagkakataong yun. So ipagpatuloy pa natin. So ibig sabihin, parang na-offend ang naturang mayor sa eksena at sa linyahan ni Miss Jackie Lu Blanco na ginamit dito sa teleseryeng ito, na parang pinatutungkolan niya na kapag ikaw ay nawawala sa katinuan, ay papunta ka sa kanilang lalawigan at syudad. Diba? Kaya na-offend talaga at talagang gumawa ng official statement kaagad. Itong si Mayor Estrella ng Baliwag, Bulacan, Ferdy Estrella. At sinulatan niya kaagad ang pamunuan ng GMA7 ng kanyang pagkadismaya. Dahil nga parang tipong, anong tingin mo sa syudad ko? Baliwang mga tao. Bakit kailangan ganon? Kahit sino talaga mga kababayan may inis, kasi pag binanggit mong Baliwag, Bulacan, lahat ng taong nakatira sa Baliwag, Bulacan yung pinatutungkulan mo. Diba, isipin nyo mga kababayan ha, nasa teleserye sila. Pinapanood sila ng mga tao mga kababayan. Marami mga taga-ibang lungsod yung makakakita nun. At doon sa pagkakabanggit nila na kapag ka nasisiraan, nawawala sa katinuan, yung isang tao tapos papunta pang Baliwag, Bulacan, ibig sabihin nun, hindi lang isang tao yung iniinsulto mo, kung hindi yung napakaraming taong naando doon sa Baliwag, Bulacan. Kaya kahit sino, ay may inis po talaga at madidismaya. Biruin nyo, ang bilis ng aksyon ng mayor ng Baliwag, Bulacan at sinulatan agad etong GMA7 para iparating sa GMA7 yung kanilang pagkadismaya dahil nga parang ang dating mga baliw yung mga tao sa Baliwag, Bulacan. So ipagpatuloy pa natin. Although sabihin na nga natin na ang Baliwag, Bulacan ay isang syudad nga naman, lugar, 'di ba? Na bumubuo sa lalawigan ng Bulacan. 'Di ba? Na kung saan nga naman sinasabi nila kasi yung Baliwag, Bulacan na yan ay ginagamit lang parang colloquial words ng mga kabadingan. Kapag kami pinatutungkulan ka sa mga, alam mo yun, ano ba yung mga salitang baliw-baliwan, sa baliw? Baliwag, laling, neneng, kreng-kreng, gano'n. Neneng. Koraching, ganyan. Ansya Maru, gano'n. Anselmo, gano'n. Hoy, baka magalit naman yung mga Anselmo. Charot lang yun. hindi ko. Yun nga, as in talaga ngayon. Alam mo, mga susurtesa. Abot kamay na mga kabadingan naman. Abot kamay na presyo naman. Pero eto na nga, yun nga, as in, iniintay pa ngayon ng mga tao yung formal na complaint nitong si Mayor Ferdy Estrella sa pamunuan mismo ng MTRCB na kung saan nga naman kanyang hinihikayat at kanyang pinananawagan na ipatigil nga ba yung naturang show. Tingin mo, Mare, may possibility na ipatigil nga? Well, sa mga ganong aspeto naman, syempre may due process yan. Diba? Kung mag-aalamin natin yan. Ang MTRCB kasi mga kababayan, meron silang adjudication. Tapos meron pa silang mga yung monitoring group mga kababayan. Yan naman ay naipaliwanag ko na dun sa mga matatagal nating followers dito, lalo na dun sa issue ng It's Showtime mga kababayan, ay paliwanag na natin yan. So ngayon, eto pong abot kamay na pangarap, pag may nag-complain po talaga dyan mga kababayan, merong nagreklamong maraming tao, lalo na yung mga taga Baliwag, Bulacan, automatic mapapatawan po yan ng suspension. Or di kaya naman mga kababayan, kung sakasakali na mapagkasunduan ng adjudication na talagang tanggalin na itong teleserye ng abot kamay na pangarap at talagang merong nagawang matinding kasalanan at violation, malaking posibilidad talagang mapatanggal. Pero tingin ko dito mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, eto suspension lang din ang ipapataw dito sa abot kamay na pangarap. Kasi mga kababayan, talagang yung pagkakasabi nila, ginawa nilang katatawanan yung mga taga Baliwag, Bulacan, pinalabas nilang baliw. So ngayon, pag nagreklamo yung mga tao doon, automatic, baka masuspinde yung abot kamay na pangarap na yan. So ipagpatuloy pa natin.
kung ito ba yung masususpindi, mapapatigil. Pero syempre, yung pagkagagamit kasi yung word itself ng Baliwag, Bulacan na kung saan syudad at siya ang mayor, alkalde doon ay medyo offensive nga naman. Lalo pat may pinatutungkulan kayo na mga taong nawawala sa katinuan. Very offensive nga naman. Foul yun, kumbaga. Alam mo ngayon ko na-realize na ngayon mag-iingat na yung mga kababayan, lalo na yung mga nasa entertainment industry. Kasi mare, ginagamit talaga. Alam si na baliwag na ganon. Diba yung mga ganong aspeto? Kaya ito, ibig sabihin lang nito, nanonood mismo yung yung siguro kanyang staff. Ng naturang yan. Kung kaya't ay parating siguro sa naturang alkalde. At saka mare lahat may resibo na. Correct, hindi. At saka mga kababayan, hindi lang masasabi nating staff lang nung alkalde yung nanunood. Baka nga mga kababayan, yung mga taga-Baliwag, Bulacan na mismo, yung nagparating dun sa kanilang alkalde na parang pinalalabas silang mga baliw. Pinalalabas silang siraulo ng isang teleserye na pinapanood ng napakaraming tao. Kahit sino may inis talaga mga kababayan. Kung ako man din, sasabihin at mababanggit dun sa teleserye na Abot Kamay na Pangarap, na porkit baliw ka, papunta ka na ng Batangas, kahit sino may inis din. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Diba? Kumbaga parang hindi naman sa pagpapaka-OA si Mayor Estrella, pero syempre pinoprotektahan din niya yung kanyang mga nasasakupan. Dahil syempre baka gawing katatawanan na yung kanyang syudad. Kasi nga mare, nung unang panahon, diba, kung maaalala mo, naging din tawanan at parang tampulan ng tuksuhan kapag taga Mandaluyong ka. Correct, diba? Kasi sa loob lang. Labas. Diba yung mga gumaganon minsan. Parang hindi na maganda rin tignan. Lalo pa syempre, kung ikaw naman ay isang simpleng mamamayan na wala ka namang ginagambalang tao na kabilang sa syudad ng Baliwag City, di ba? Ng lalawigan ng Bulacan, ay hindi mo rin gugustuhin matawag kang baliwag. Baliwag. Kaya nga napaka-sensitive nitong bagay na ito. Kung action na ng MTRCB, hindi pa natin alam dahil nandun pa lang ang kanyang formal complaint sa mismong pamunuan ng GMA7. Well, sigurado naman dahil pag pumutok ito, ayan kanyang official na pahayag. Diba? Isang page talaga na napakahaba. Na ibig sabihin lang nito ay talagang hindi nila nagustuhan. Kung magpa-public apology man ang pamunuan or yung mga artistang kasama doon, lalong-lalo na si Miss Jackie Lu Blanco. Yes. Diba? Ay kung mag-public apology man ang production din ng Abot Kamay na Pangarap, ay alam mo, hindi pa natin alam dahil sa ngayon ay inintay din natin ang official statement na galing mismo sa pamunuan ng GMA7 kung anong masasabi nila. Nanganganib na naman ang isang teleseryeng ito. Nanganganib na naman mga kababayan. Pag ito may nagreklamo sa MTRCB, automatic yan. Hindi lang yan mga kababayan, baka nga na-action na ng MTRCB yan, baka nga pinadalhan na etong GMA7 at saka yung produksyon ng Abot Kamay na Pangarap mga kababayan ng sumon ng MTRCB kasi nga meron silang monitoring group, monitoring team. Automatic pag nakita ng monitoring team na may mali doon sa isang teleserye ng Abot Kamay na Pangarap, ginagawan po agad nila ng sumon po yan, pinapadalhan agad yung produksyon. Baka nga na-action na agad yan ng MTRCB. So hindi pa lang napapag-usapan, ipagpatuloy pa natin. Para maibsan yung pagkainis ni Mayor Estrella. Mare, may chika ako. Di ba dati na-offended ni Coco ang ang Muslim community? Correct, di ba? At personal siyang pumunta at humingi ng paumanhin. Sa mismong matataas na opisyal sa mismong Muslim community sa Quiapo. Humingi siya ng paumanhin. Ito kaya maritiin mo, mapapatawad kaya sila kapag sila ang nagpunta mismo sa opisina? Siguro naman, Mare. Kasi siguro nga wala naman din masamang tinapa yung naturang produksyon sa kanilang pagkakasambit. Siguro lang talaga dahil nga syempre naging salitang baklaan na lang yung Baliwag Keme. Siguro para sa kanila, hindi nila yon inakala na aabot sa ganong punto. Pero syempre sabi nga natin, Mare, diba? Sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, kasi sinasadya man o hindi, may pananagutan po. Makinig yung mga dyan, mga toxic ang bibig. Tama. Lalo pat ito, Mare. Diba? Nakaabot mismo at nag-react ang mayor ng Baliwag, Bulacan. Alam mo yun, baka posible pa nga napatawan sila ng persona non grata at hindi kayo pwede tumapak sa lalawigan ng Bulacan. At ang dami nilang artista, Mare, diba? Na nakakaloka.
Kasi mga kababayan, kung iisipin nyo, napakatahimik ng Baliwag, Bulacan eh. Never natin mga kababayan narinig na nagkaroon ng matinding problema dyan sa Baliwag, Bulacan. Tapos magkakaroon lang ng ganito, sasabihin lang na palalabasin lang sa isang teleserye na baliw ang mga taga Baliwag, Bulacan. Kahit sino may inis talaga mga kababayan. Kaya nga hindi ko rin masisisi itong ama ng lungsod ng Bulacan, ng Baliwag, Bulacan, kung bakit nag-react dito sa ginawang ito sa isang segment ng Abot Kamay na Pangarap. Kasi kahit sino talaga, mau-upend mga kababayan, lalo na kung palalabasin mo na lahat ng mga taga-Baliwag, Bulacan ay mga siraulot balew. Diba? Ngayon nyo sabihin butangay. Ipagpatuloy pa natin. Pare, ang nakakaloka dito, kung sakasakaling mangyari yan na hindi mapatawad ni Mayor itong show na to at mapasara, maraming mawawalan ng trabaho dahil kung saan. Mare, siguro sa aspeto naman na yon, mukha naman din naman na-offend lang. Siguro kailangan lang nito ng, alam mo yun, sincerong pag-apology. Diba? Public apology. Kasi ginawa nyo naman to publicly, so kailangan lang siguro marapat lang na mag-public apology kayo dahil palabas nyo to on national TV eh. At saka sa mga nagsasabi na OA si Mayor, si OA daw si Mayor. Hindi po OA. Kasi ang mga official po, ang mga government official na yan, ay hirap na hirap silang i-promote ang tourism ng ng kanilang lugar. Diba? Na kanilang nasasakupan. Tapos sa tawagin natin ganon, ay di mas magiging katatawanan na lang ng buong tao yan. At syempre, tama lang din na kinol ni Mayor yung atensyon ng GMA7 kasi syempre, kung ito'y palalagpasin lamang na walang karampatang kung ano mga, alam mo yun, parusa or sanction tungkol dito, ay gagawin na lang katatawanan ng bawat tao. Makakasanayan. Diba? Makakasanayan. Diba? Tulad na lang din na ginagamit minsan ng syudad ng Makati. Diba? Ginagamit sa isang taong haliparot. Yung mga ganong aspeto, diba? Na bagay ka sa, alam mo yun, na Makati kasi ang kati-kati mo, ganon. Diba yung mga ganong aspeto? For example lang, nagagamit ang bawat syudad, pangalan, sa... Ano pa ba yung mga nagagamit? Yung Mandaluyong nga, di ba? Saan ka? Loob, labas. Di ba? Yung mga ganong aspeto. Buti ang mga taga-Kapis, hindi sila napipikon kapag sinasabi ang Kapis daw maraming diba? aswang. Yung mga ganong aspeto. Na, pero hindi naman siya ginagamit kasi na tipong, mahilig ka At saka mga kababayan ko, ako tatanungin nyo karapatan ng ama ng lungsod ng Baliwag, Bulacan na mag-react. Kasi siya yung ama ng lungsod mga kababayan. Gaya nga nasabi dito sa Dabaklitas, dito sa Energy FM, nahihirapan yung mga ama ng lungsod na i-promote yung tourism ng kanilang mga lungsod mga kababayan, tapos pagtatawanan lang, palalabasin lang sa national TV na lahat ng mga tao doon ay mga baliw. Eh kahit sino talaga mga kababayan mau-offend at magre-react. So karapatan naman ni Mayor na mag-react dun sa ganong senaryo. Kasi biruin mo, lungsod na niya yung naapektuhan mga kababayan at yung pinatatamaan ng salitang hindi maganda lalo na at nasa national TV nga. So ipagpatuloy pa natin. Mga aswang o doon ka sa Kapis, mga ganun. Hindi naman siya ginagamit ng mga ganong aspeto. Pero ito kasi talaga nagamit sa teleserye na kung saan sa aspetong yun nga ang ating ipinoproject. Well, malalaman natin at aalamin natin kay Chairman Lala Soto sa mga susunod na araw kung ito ba'y nakaabot na sa kanilang tanggapan at kung ano ang posibleng maging kanilang desisyon tungkol dito sa sa reklamo mismo ni Mayor Ferdy Estrella ng Baliwag City, Bulacan. At saka Maria, panawagan lang din natin sa pamunuan ng teleseryeng ito at sa pamunuan siyempre nitong si Mayor Estrella na bukas po ang aming himpilan sa inyo pong pahayag kung nais nyo po ng exclusive interview. Hindi ba? Kung ano man ang gusto nyo din naman na ipahayag sa mga tao hinggil dito sa isyong inyong kinasasangkutan ngayon. At syempre, sa pagkabastos di umano sa inyong lugar, yun nga, open po kami, hindi ba? Yes. Sorry talaga habang may tumbler ka ng MTRCB dyan sa gate. Siyempre, proud deputy ng MTRCB. Naman, diba? Alright. Well anyways, kung saan man nakahantong ang reklamuhan na ito ay malalaman natin sa mga
susunod na araw kung may mapapatawan man ng suspensyon o pagkakansela ng kanilang teleserye ay malalaman natin yan sa mga susunod na mga araw. Correct. Well, in the meantime, ako pumuli sa Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitasa. Woo, woo, woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, So ayan mga kababayan, maliwanag naman po na na-offend yung mayor ng Baliwag, Bulacan sa ginawa dito sa isang segment ng teleserye ng GMA7 na Abot Kamay na Pangarap mga kababayan. Biruin mo, palabasin pa namang baliw o nasisiraan ng ulo yung mga taga Baliwag, Bulacan kahit sino magre-react. Ang iniintay ko lang din mga kababayan dito is yung maglabas ng statement, yung production ng teleserye na Abot Kamay na Pangarap. Pero speaking of paghingi ng tawad mga kababayan, nakita nating naglabas ng balita itong PH kahapon po. Sabi po dito mga kababayan, GMA Drama exists personally apologize to Baliwag Mayor over Abot Kamay na Pangarap episode. Sabi po dito mga kababayan, personal na nagtungo sina GMA Assistant Vice President for Drama Ali Nucom Dedicatoria at Executive Producer Joy Lumboy, pili sa tanggapan ni Baliwag o Baliwag City Mayor Perde Estrella ngayong Lunes, February 19, 2024. Ito ay upang humingi ng paumanhin sa isang episode ng top rating kapuso drama series na Abot Kamay na Pangarap na hindi nagustuhan ni Mayor Estrella dahil nga sa ginawa umunong katatawanan ng serye ang pangalan ng kanilang lungsod. Sabi pa dito mga kababayan, sa text message na ipinadala ni Angel Javier Cruz, Vice President ng GMA Corporate Affairs and Communications sa PEPPH, Philippine Entertainment Portal, ngayong araw, February 19, sinabi nito maayos na ang lahat matapos sadyain ng ilang GMA Drama Executive si Estrella sa kanyang tanggapan. Maayos din daw silang tinanggap ng alkalde at tinanggap din ito ang kanilang taus-pusong paghingi ng paumanhin. Mga kababayan, so sabi pa dito, basahin pa natin, ayon kay Estrella, marami na sa kanya mga kababayan ang nanood ng Abot Kamay na Pangarap. Kaya naman, nang malamang ginawang punchline ng Baliwag ay hindi siya makapagpigil na itama ang maling interpretasyon sa kanilang lungsod. So gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ganito lang naman po kasi yan. Hindi po yan makakarating kay Mayor Estrella kung wala pong nagpaabot. Ibig sabihin, gaya nga ng sabi dito, marami sa kanya mga nasasakupan ng nanunood ng Abot Kamay na Pangarap. Kaya mabilis na nakarating po sa kanya na yung kanilang lungsod ay ginawang punchline mga kababayan at ginawang katatawanan. At sinabi pang parang mga baliw yung mga taga-Baliwag, Bulacan. So ngayon, mga kababayan, kahit sino talaga, once na ipinarating yan ng taong bayan, si Mayor kasi mga kababayan is public servant. So ngayon, nagsumbong sa kanya yung kanyang mga nasasakupan na ginawang katatawanan yung kanilang lungsod, automatic a-actionan agad yan ni Mayor. Lalo na siya po yung ama ng lungsod ng Baliwag, Bulacan. So ngayon, etong ginawa ni Mayor, tama lang naman ito mga kababayan. Pero gaya nga ng sabi dito, is inayos na ng mga taga-GMA at saka ng producer ng Abot Kamay na Pangarap yung sigalot na ito mga kababayan na kung saan meron silang na-open sa kanilang teleserye. So sabi pa dito, mababasa sa text message ni Angel sa PEPPH GMA AVP for Drama Ali N, Dedicatoria and Executive Producer Joy Lumboy, pili of Abot Kamay na Pangarap did a courtesy visit to the office of the Baliwag, Bulacan Mayor Perde Estrella to personally delivered the apology letter. So ibig sabihin, sumulat sila at sila mismo yung nagdala ng kanilang liham dito kay Mayor Perde Estrella mga kababayan. So personal silang humingi ng kanilang paumanhin. Ano po sasabi pa dito? They were warmly welcomed by the good mayor and heard the apology of behalf of the program. He said his constituents are viewers of Abot Kamay na Pangarap. That's why they learn of the scene. He added that the program is welcome to tape future since in the Baliwag. Thank you. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So sa madalit salita, inayos na agad ng pamunuan or producer mga kababayan at saka ng mga taga-GMA yung gusot po na nangyari dito sa Abot Kamay na Pangarap at personal po silang humingi ng tawad sa pamunuan or dito sa pamunuan ng lungsod ng Baliwag, Bulacan. Pero ngayon mga kababayan, since naayos na naman pala ito ng pamunuan ng Abot Kamay na Pangarap, ang tingin ko dito parang warning lang ang makukuha nito mga kababayan dito sa MTRCB. Kasi alam naman po natin
magkaiba po yung sa MTRCB at magkaiba po yung dito sa reklamo nitong si Mayor Perde Estrella, mga kababayan. So ngayon, ang tingin ko dito, sana wag nang ulitin nitong mas maging maingat etong mga artista sa kanilang mga binibitawang salita dito sa teleserye ng Abot Kamay na Pangarap, lalo na at marami ang nanonood sa kanila at inaabangan yung kanilang palabas, mga kababayan. Pero kayo, ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa naging gusot ng isang teleserye na di umano kung hindi naayos, mga kababayan, ay nanganganib at nahaharap sa matinding suspensyon? So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo at opinion ninyo hingil po dito sa balitang ito. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or video na katulad po nito, mga kababayan. At gusto din po magpasalamat sa isang katulad mo na Team Replay na hindi po nakakalimutan na i-like po ito pong ating mga video. Maraming salamat din po sa katulad mo na Team Replay na hindi nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento. Ganon din po sa lahat ng Team Replay na mahal natin na hindi po nag-i-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal dito sa ating YouTube channel. Uulitin ko lamang po, mga kababayan, sana mas maging maingat yung mga artista na gumaganap sa kanilang mga role dito sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil unang-una, nasa national TV po sila at lahat ng sasabihin po nila, mga kababayan, lalo na at yan ay naka-live, mga kababayan, ay hindi na po nila mababawi yan or hindi na po nila may edit po yan. Yan po ay pag na-screenshot, na screen record ng sambayanang Pilipino, automatic, mga kababayan, talagang masasabi natin na may irereklamo po talaga sila. So ngayon, mga kababayan, sana mas maging maingat po sila. So anyway, mga kababayan, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.